Sabi nila, ang muling pagsilang ay parang rulita. Pwede kang maging aso, baboy, o kahit ipis. At kung mapalad kang muling isilang bilang tao, panalo ka. Ngayon, sa puntong ito, nanalo ang bida sa rultang ito. Muli siyang isinilang bilang tao. Kung ikukumpara sa dati niyang buhay na halos mamatay siya sa pagtatrabaho, may pag-asa sa isang ito. Ngunit ang katawan na pinagsilangan niya ay isang random na karakter mula sa isang madilim na kwento na minsan niyang nagustuhan. Mas tumpak, isang karakter na pinapatay sa unang kabanata, isang walang pag-asang hanggal na nagngangalang Hansia. Isa siyang F-rank tamer na walang skills, nasa bingit ng kabiguan, at interesado rin sa itim na mahika. Isang sumusuportang karakter na dahil sa kanyang stats ay hindi kayang hawakan ito at sa huli ay mamamatay. Ang pinakamataas niyang stat ay mana 45. At pagkatapos, pababa ay ang intelligence, perception, endurance, at nagtatapos ang listahang ito sa charm, na 4 lang. Ang kanyang personalidad, neutral, evil. Matapos malaman ang kanyang stats, napahawak sa ulo ang bida. Nagtataka siya kung bakit ganitong karakter ang napunta sa kanya. Hindi lang siya walang kwentang kontrabida, kundi muli rin siyang isinilang sa maling panahon. Nasa gitna siya ng isang madilim na pasilyo kung saan umaalingaw ang tunog ng mga baboy na ngumunguya. Ngunit normal lang ito dito dahil ito ang labasan ng mga maitim na salamangkero, at ngayon, narito siya. Si Sia ay isinilang na salamangkero ngunit iniiwasan siya sa akademya dahil sa kakulangan niya ng kakayahan. Sa huli, dumating ang madilim na panahon kung kailan kailangan niya ng mga maitim na salamangkero. Isa sa mga maitim na salamangkero ang bumaling sa kanya at nagtanong kung sino siya, at sinabi ng kanyang mga kaibigan na ang batang ito ay humihingi na makapasok kahit minsan. Sabi niya ay taga-akademya siya. Sinabi ng salamangkero na kung siya ay mula sa Ardal Academy, magagamit siya sa kanila at pinayagan siyang makadaan. Nanginginig na tumawa lang ang bida bilang tugon at sumunod sa maitim na salamangkero. Nagtanong ang salamangkero kung pamilyar ba siya sa proseso ng pagsali. Kinumpirma niya ito at naalala ang mga linya mula sa nobela, matapos daw anak ang dugo ng mga bagong recruit, kailangan mong manumpa ng itim na mahika at pagkatapos ay hindi ka na makakaalis sa lugar na ito. Siyempre, hindi niya ito makalimutan. Napakabilis, ang organisasyon ng itim na mahika na sasalihan ni Sia ay magiging isang sikat na pangkat ng mga kontrabida na wawasakin ng mga pangunahing tauhan ng kwento. Kung makikipagkontrata si Sia, mamamatay din siya. Kaya sa halip na sundin ang taong ito, mas mabuti pang isipin niya kung paano makatakas dito. Pagkatapos, lumitaw ang isang system window sa harap niya na nagbigay alam sa kanya tungkol sa pagsisimula ng synchronization kay Sia. Hindi nagtagal, natapos ang synchronization at ang system window ay naging pula at inirekomenda siyang tumakas mula sa mga maitim na salamangkero. Sa sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa basement at tumigil ang maitim na salamangkero. Sa paghihinala na may nangyari doon, nagpasya siyang pumunta at suriin ito at bantaan si Sia ng kamatayan kung pupunta siya saan man. Matapos panoorin ng maitim na balabal na naglaho sa dilim, napagtanto ng bida na ngayon na ang oras para tumakas. Lumingon siya at tumakbo patungo sa labasan. Hindi nagtagal ay kinapos siya ng hininga sa tagal ng pagtakbo at tumigil upang magpahinga. Mukhang mataas na ang narating niya, ngunit hindi niya alam kung anong palapag siya. Lumiwanag na nangangahulugang nasa tamang direksyon siya. Nakakita siya ng isang pinto na nakasarado ng mga kadena at may liwanag na dumadaan sa mga siwang. Narinig niya ang mga boses mula sa likod, natakot siya at agad na nagtago sa likod ng isang haligi. At dumaan ang mga maitim na salamangkero sa pinagtataguan niya at sinimulan nilang pag-usapan ng lalaki na nakatakas mula sa ikatlong palapag. Agad na napagtanto ng bida na siya ang pinag-uusapan nila at sinabi ng isa sa mga maitim na salamangkero na siya ay mula sa Ardal Academy at baka siya ay especially iya. Naglakad sila at nang tumahimik sa pasilyo, maingat siyang sumilip mula sa likod ng haligi at tiyakin na wala na sila, sinubukan niyang buksan ang mga pinto, ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, walang nangyari. Ngayon ay maaari na lang siyang umasa sa mga alaala niya. Kahit ang walang kwentang si Hansia ay may magagawa din, kailangan niya lang mag-isip. Isinilang siyang salamangkero, ngunit wala siyang talento para sa white magic pero pinanganak siyang may magic power. Sa sobrang dami ng mana niya, hindi na niya alam kung saan ilalagay ang walang katapusang agos ng mana. Sa madaling salita, kailangan lang niyang matutunan kung paano ito kontrolin. Gumawa siya ng isang kumikinang na bola sa pagitan ng kanyang mga kamay at naisip na nang nagsisimula palang matuto ng mahika ang bida, si Lihan, malamang ay inipon niya ang agos gamit ang kanyang mga daliri. Sinubukan niya ang pamamaraang ito at idinirekta ang agos ng mahika sa pinto sa pamamagang ng kanyang mga daliri. Pagkatapos nito, idinikit niya ang kanyang kabilang kamay, ngunit hindi pa rin bumigay ang mga kadena. Huminga siya ng malalim at naisip na tama ang ginagawa niya, ngunit kulang pa rin siya sa practice. Bigla, may narinig siyang mga yapak sa likuran niya.
Isang maliit na dragon ang lumitaw mula sa dilim. Lumingon siya ng takot at nakita kung paano kumuha ng nagbabantang tindig ang dragon at umungol, naisip na niya na tapos na siya. Ngunit salungat sa kanyang inaasahan, ang maliit na ito ay hindi agresibo, sa halip, nagpakita ito ng pagiging palakaibigan sa kanya. Lumapit ito sa kanya at kinuha ito sa kanyang mga bisig, naisip na mukha itong sanggol na dragon. Ngunit paano ito napunta dito? Bakit ito napakamapagmahal sa mga tao? Sinabi niya rito na hindi niya ito maaaring isama. Dahil dito, agad na umiyak ang dragon at nagsimulang sumigaw. Natakot, tinakpan ni Sia ang bibig nito at tumakbo palayo, naisip gusto ba niyang mahuli sila? At sa pangkalahatan, hindi siya pwedeng kumuha ng hayop para sa sarili niya na hindi niya kayang panagutan. Nang kumalma siya, tiningnan niya ang mga pinto at naisip baka magamit niya ang kapangyarihan ng dragon. Iniulat ng sistema na ang mga katangian ay nakasynchronize. Ang kanyang charm ay nadagdagan ng ilang beses. Ngayon, may kakayahan na siyang paamuin ang mga halimaw. Gusto ba niyang paamuin ang isang kaina-hinalang sanggol? Ang kaina-hinalang maliit na ito ay medyo palakaibigan sa kanya. Ito ay level 2. Mayroon itong level 1 fire breath at mas mataas pa ang stats nito kaysa sa kanya. Ngunit ang intelligence nito ay hindi masyadong kahanga-hanga. Nagdududa itong tiningnan ng bida at naisip na ayon sa datos, dapat na na-save ang impormasyon tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Nagtaka siya kung bakit walang agree button o katulad nito sa system window. Baka kailangan niyang sabihin na paamuin niya ito. Sa pangkalahatan, hindi siya masama sa pagpapaamo. Mayroon siyang sariling mga diskarte. Una, ang hayop ay kailangang bigyan ng kaunting kumpiyansa, pagkatapos ay makuha ang tiwala. Hiniling niya sa dragon na magtiwala sa kanya at pagkatapos ng ilang segundo, nagsisimula na siyang kabahan dahil walang nangyayari. At pagkatapos, lumitaw ang isang system window na may mensahe na matagumpay ang pagpapaamo. Ang maliit na hayop ay lumipad sa hangin at isang gintong glow ang lumitaw sa paligid nito na lumaki at naging isang magic circle. Matapos lumapag ang dragon sa sahig, hindi tiyak na tanong ni Sia, nakatornilyo na ba ito ngayon? Iyon lang ba? Dahil walang binigay na pahiwatig ang system, nagpasya siyang alamin ito sa sarili niya. Pagkatapos nito, binigyan niya ang dragon ng unang utos na buksan ng kondado. Sumunod sa kanya ang maliit na hayop at nagtungo sa pinto. Lumipad ito at hinawakan ng kondado gamit ang kanyang ngipin, pinunit ito mula sa kadena. At nagulat ang bida na sinira nito ang kalawang na piraso ng metal sa loob ng isang segundo. Sa sandaling lumaya ang pinto, pinuri niya ang dragon at akmang lalabas na. Ngunit bigla siyang huminto nang makarinig siya ng mga yapak sa likuran niya. Sinabi ng maitim na salamangkero na sa wakas ay nahanap niya ang nagtatagong daga. Kinabahan siyang lumingon hanggang sa sandaling iyon ay maayos ang lahat. Nang tumakbo sila sa kanya upang sunggaban siya, talagang natakot siya at umatras, nagtataka kung ano ang gagawin. Pinapanood ang papalapit ng mga salamangkero, hindi siya makaisip ng solusyon dahil sa pagkapanik. At pagkatapos ay may naalala siya. Sa akademya, ang unang itinuturo ay depensa. Ito ay mahika na literal na nagkakalat ng usok at nagtatago sa salamangkero. Kahit ang isang hanggal na salamangkero tulad ni Sia ay matututunan ito. Nagsimula siyang mag-cast ng kanyang spell. Tiningnan niya ang kanyang kamay at naisip na hindi pa niya ito nasusubukan kailanman. Ngunit una, kailangan niyang pakalmayan ang kanyang paghinga, pagkatapos ay i-concentre ang enerhiya sa kanyang mga daliri, at pagkatapos ay isipin ang ulap na pumupuno sa espasyo. Ipinorma niya ang kanyang mga kamay na parang baril at itinuro sa kanyang mga kalaban, sa isip ay humihingi ng tulong kay Sia. Ayusin niya ang lahat ng masasamang gawaing nagawa nito. Ang mahika na nakakonsentre sa kanyang mga daliri ay nagsimulang tumindi. At nang lumiit ang distansya sa kanyang mga kalaban sa ilang metro, naglabas siya ng mga ulap ng usok sa kanila at nawalan sila ng paningin sa kanya. Tuwang-tuwa siya na nagtagumpay siya. At habang nagtatalo ang mga ito, siya at ang dragon ay nagtungo sa pinto upang tumakas. Itinulak niya ang mga pinto, ngunit hindi siya basta-basta hahayaan ng mga maitim na salamangkero. May malaking makamandag na kuko na humawak sa kanyang leeg at balikat. Isang tentacle ang lumitaw. Pinisil nito ang kanyang leeg mula sa lahat ng panig, kaya hindi siya makahinga at napaupo sa kanyang mga tuhod. Natakot na siya na ito na talaga ang katapusan, at sinabi ng salamangkero na bumibigti sa kanya na may ngiti, na kung susuko siya ngayon, mamamatay siya ng walang sakit. Nang tuluyang mawala ng lakas, humiga ang bida at naisip, ano pa ang pinagkaiba kung mamamatay pa rin siya. Habang lumulunok siya ng hangin, napagtanto niya na hindi niya makita ang kalaban dahil sa hamog at tiyak na hindi siya makakatago mula sa itim na mahika na ito. Tiningnan niya ang dragon at napagtanto na isa lang ang paraan palabas. Sinabi niya rito na kung gusto nitong makalabas doon kasama siya, kailangan nitong kontrolin siya. Humingi siya ng paumanhin sa dragon para dito at hiniling na tulungan siya.
Pagkatapos nito, nagsimulang kumilos ang maliit na hayop. Ibinuka nito ang mga pakpak at nagbabantang umungol patungo sa mga kaaway. Umangat ito sa kisame at naglabas ng mainit na agos ng apoy sa mga maitim na salamangkero na nagpilit sa kanila na putulin ang spell. Sa wakas ay naramdaman ni Sia ang kalayaan at bumalik sa normal ang kanyang paghinga. At habang sumisigaw sa sakit ang mga maitim na salamangkero, ngumiti ang bida at naisip na hindi siya makapaniwala na nagawa niya talaga yon. Lumapit sa kanya ang kanyang bagong kaibigan at masayang umungol at hinaplos niya ito at sinabing kamangha-mangha na utang niya rito ang kanyang buhay. Tulad ng ipinangako niya, isasama niya ito. Ngunit una, kailangan nilang makalabas sa kuwebang ito. Matapos silang makalabas sa labasan ng maitim na salamangkero, napadpad sila sa isang liblib na lugar. Naglakbay sila sa disyerto ng halos 1 oras at nasusunog sa init at wala pa ring tao sa paligid. Nang maisip ni Sia na ayaw niyang mahuli muli ng mga maitim na salamangkero, napansin niya ang ilang pagkilos sa unahan niya. Ito ay isang cart. Tinawag niya ang matanda at lumapit, nagtanong kung maaari silang sumabay. Siyempre, humingi ito ng pera, ngunit dahil wala siyang anuman, inalok niya ito ng card. Dahil siya ay isang batang ini-sponsor ng Ardal Academy, mayroon din siya nito. Ang Ardal Academy card, ito ang patunay galing siya sa Ardal Academy, kaya inisip ng bida na sapat na to para makumbinsi ang matanda. Tinitigan muna to ng matanda ng ilang sandali bago siya tuluyang pasakayin. Sakay na, sabi ng matanda. At ang bida naman, nginitian lang siya at nagpasalamat bago sumakay. Bitin ka ba? Pasensya na, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood guys, sana nagustuhan nyo at please, like, share and subscribe para updated kayo sa mga bagong videos ko. Kung meron kayong mga suggestions na pwede ko ma-recap, comment them below. Salamat.